Magtinala ako. Makalis nga eh. Kasama mo ba ako? Deo, ano score niyo? 24. Eh, ano na? Ikaw lang. Ano score niyo? Eto, 28 lang. May naka-50 pa sa inyo. Wala. Gano'n-gano'n ito si Mama. Pag 4 days sa Mimino ko. Oo, masabot. Ano naman? Ingat kayo ha. Bye-bye! Guys, ang totoo ba natin? Paano na kaya yan? Kaya pa ba makakuha ng G1 na pang-Latin to? Sus, anong Latin? Baka pang ating covers lang ito eh. Tara na kaya tayo! Bakit hindi talaga? Pasensya. Ayun ako, ang baba ko talaga kami sa exam. Makakagraduate pa kaya ako nito? Over naman sa hindi ka graduate. Ako nga lowes eh. Ako nga, lagot ako kila mama. Sasabihin na naman na napalamunin ako. Tapos ganitong score lang ibibigay ko. Guys, ang hirap naman kasi talaga ng exam, no? Hindi ko nga alam kung may mga naisagot ba akong tama dun eh. Paano ko kaya matutulungan yung pamilya ko nito na umangat sa buhay? Kung gantong grado naman yung lagi kong nakukuha. Sabi ko na nga, Bro, Jace, talaga nag-OP ako sa trabaho kagabi. Hinihigang mo na. Uy, super OA talaga, Raya. Grabe naman. Hayaan mo, next time babawi na lang tayo sa finals. Yun na lang pag-asa natin eh. Galingan na lang natin. There's always next time naman. Ngayon ako, alam mo, walang next time sa mga kagaya ko yun. Ang nega talaga nito. Wow! Si Raya talaga ang pag-asa ng bayan. Itong ibang pag-asa ng bayan, nangongopya lang naman. Ebe lang. Huwag na natin isipin yun. Yan na natin. Okay. Ay, ayan. Tayo na nga sa field. Andun na yung mga classmates. Sus! Pipilan ko lang yung crush mo. Hindi ka namang crush eh. Ang dami pa sinasabi. Wala. Raya, Luna, Lodi! Tara, sali kayo sa amin! Wala lang, kararahan lang, pampatanggal stress. Burnout na ako eh. Ayun, sakto. Tara, sali tayo. Tanggal stress din. Parang, alam mo na, mabigat na rin kasi ito. Baka naman ito sa winter. Pero wait lang, naka-uniform nga tayo. Tsaka naka-black. Aba, magpaa ka! Ano ka ba? Okay lang lang. Sige, tara na. Wait lang yung makeup.
lang talaga na yung swerte, di ba? Guys, hindi ko na kamo alam kung ano talagang gagawin ko. Bakit ka naman? Sobrang pagod na talaga ako sa buhay ko. Pakiramdam ko nga mamaya. Tatanggalin na ako sa trabaho ko eh. Paano ba naman, di na ako nakakakota. Tapos lahat lang ng ginagawa ko, feeling ko walang kwenta. Uy, umiiyak ka na naman. Iyak ka pala. Dapat nag-theater ka na lang eh. Nahawaan mo lang kami sa iyak mo eh. Kaya ang totoo. Aling Nena ang anghang daw po ng sauce nyo. Taan na Raya, yaan mo, bayaran ko round 2 mo. Sira! Sobrang sarap daw kasi ng luto ni Aling Nena. Pero grabe nga guys. Pabigat na pabigat yung mga problema natin. Uwi na naman ako sa bahay na hindi man lang ako nagpapahinga. Dadatan ko naman yung bahay na ng magulong. Kapag nakita ko nakaupo saglit, sasabihin, ay ginagawa, puro ka na lang kaupo dyan. Like, pagpahinga naman sana time breeze. Ako naman, hindi ko alam kung paano ko pagsasabayin gawain sa bahay, sa school, tsaka sa org. Sa sobra nating ginagawa, tutulungan ko pa mamaya si nanay. Hindi man lang ako makaranas ng 8 hours of sleep. Kasalanan to ng tatay kong nangangapit bahay eh. Ako, hindi ko pa nakikitang proud sa akin ng pera. Kapag nakita lang nilang umangat yung kamag-anak ko, parang responsibilidad ko bang higitan yun? Hindi kaya. Ko. Sobrang hirap talaga. Nakakapagod na din kayong lumaban. Kasi kahit magulang mo, hindi mo kakampi. Ayan, nawaw na ako. May tubig ba kayo? Wala nga eh. Ayan. Ito. Aling Nena ha, parang wala naman kami nagtadaan na may dinagdag kami sa binili namin. Si Aling Nena talaga, makakalimutin na. Hindi ako makakalimutin. Hindi may pagkalimutan ka pala, Aling Nena ha? Hindi lang kayo pumunta dito para bumili sa akin at sabihin pagod na. Talaga po? Uy, sino Ma'am Chesa at Ma'am Dina yun? Hello ma'am! Magandang hapon po! Magandang hapon po, Ma'am Chesa. Uy, kamusta naman kayo, Chesa at Tinay? Kamusta kayo? Ano ba meron? Sobrang stress na po. Ganun talaga ang buhay. Kailangan niya ng pasensya at syaga. Sinabi mo pa, Ma'am. Okay na po ba yung cake yung gagawin na lang? Thank you po. Muna na po kami. Maraming salamat po. Dito na kami. Hindi po namin alam na dati po pala kayong kailangan na magpahinga dahil tumatanda na. Kaya nagtitinda na lang ako dito malapit sa school. Pero hindi ko kasi maiwan tong paaralan na to. Kaya andito na lang ako. Ang galing naman po. Hindi namin alam yun ah. Ayun. Kayo ay mga eduk students, di ba? Opo. Dahil mga eduk students kayo, may katanungan ako. Ano po yun? Bakit sa dinarami-raming mga simbolo na pwede, bakit agila kaya ang sa mga eduk students? Hala, ang hirap naman po nun. Next question, please. Kasi po, pareho silang mataas lumipad. Tama ka, Raya. Because education students don't just learn how to fly. They also soar high. Kaya huwag kayong titigil mangarap. Kung tumigil man kayo mag-aral, huwag kayong tumigil mangarap. Mangarap ng mataas, mangarap ng mas mataas. Iminsulad kayo sa agila dahil pares kayo mataas lumipad. Tulad ng agila, kailangan nyo maging matatag sa anumang hangin ng buhay. Bagyo man ang pagsubok, pero kailangan nyo itong harapin. Kasi kung mas malakas man ang hang, mas lalakas yung pakpak. Natatandaan ko pa si Chesa nung batch 2018. Lagi pumupunta sa akin, nangungutang ng pambili ng isang kwek-kwek. Dahil gutom na raw siya kasi hindi siya binibigyan ng magulang niya ng pambili. Umiiyak pa yan sa akin kasi hindi daw nakapag-review sa quiz nila. Kasi lagi siyang inuutusan ng magulang niya na magbantay sa kapatid nila. Tapos itong si Tinay, napakatalinong bata nun. Sobrang sipag, sobrang bait. Kaso nagulat na lang ang lahat kasi bigla na lang daw siyang hindi pumasok. Hindi uma-absent yun ah.
Pero nung nakaraan, nakita ko siya sa palengke. Kaya kinamusta ko. Suki ko yun eh. Kaya nabigla ako kasi nung kinamusta ko siya, umiiyak sa akin. Gusto raw niya mag-aral, pero kailangan niya tumigil kasi nagkasakit yung nanay niya. May mga bata siyang kapatid at iniwan siya ng magulang niya. Siya ang panganay kaya sa kanya lahat umaasa. Sinabi niya sa akin na gusto niya mag-aral, pero dahil sa buhay, kailangan niya tumigil. Pero alam niyo ba, kahit tumigil siya mag-aral, patuloy pa rin siya nangarap. At sa pagsisikap na yun, nakamit niya lahat ng pangarap niya. Kahit na tumigil siya mag-aral, di naman siya tumigil na mangarap. Sa tingin niyo po ba, kaya rin po ba namin yun, Aling Nena? Oo naman, kapag napagod kayo, huminga muna kayo. Hindi naman kapiguan na mabagal na pag-usad. Kahit ang pinakamabagal na pag-usad ay mananatiling pag-usad. Kapag pagod kayo, huminga muna kayo. Kapag nasaktan kayo, huminga kayo. Pero pagkatapos nun, bumangon kayo ulit. Wala pa ako nakikita ang taong nagtagumpay na hindi mo na napagod. Alam niyo, parang nasa maling direksyon ako. Ay naku, hindi na. Kung ito ang tawag ng puso mo, patuloy ka na itong tatawagin. Natatakot po kasi ako na matalo at mahuli, Aling Nena. Pakiramdam ko po kasi masyado pa akong bata para mauna. Pero pakiramdam ko rin naman na masyado na akong matanda para mahuli. Huwag kang matakot, Ina. Una sila dahil ito nakatakda sa kanila. Huwag kang matakot na matalo. Matakot ka dahil hindi ka susuko. Hindi ka matatalo, hindi ka rin matututo. May kasabihan nga na patuloy tumatakbo sa isip ko. You can change the beginning. But you can start where you are and change the end. Yan ang sabi ni Aling Nena sa amin.